Weng de la Peña at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, Zamboanga City isinailalim sa state of calamity. Mga armas na ibinaon ng mga MNLF sa mga bakawan ay narecover. Mga dinadapuan naman ng HIV/AIDS sa bansa pabata ng pabata ayon sa DOH. Senate President Franklin Drilon muling sinampahan ng kasong plunder sa Ombudsman. Ilang mambabatas naman umamin ding nakatanggap ng kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program. Yung pidas namin, ngayon may mga proyekto na kami na nung malaman ng project officer na merong pondo, di go. Balitang negosyo natin, cold storage facility kailangan sa General Santos City. Headline. Balitang world, pagkalas sa stockpile ng chemical weapons sa Syria ay sisimula na. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Hoy mga misis, kayo ho ba'y pagod na sa kakaisip ng mga makakarneng ulam na iahain at ipapabaon sa inyong asawa at mga chikiting? Abay, masasagot na po ang inyong problema dahil sa Bingo Beef Loaf. Bibingo po kayo dito dahil ang Bingo Beef Loaf ay malasa, makarne at nakakabusog sa presyong abot kaya. Talaga naman pong mura ang Bingo Beef Loaf dahil ang supermarket SRP ng 100 grams ay 9 pesos and 50 centavos lamang. Pwede nyo itong iulam o ipalaman sa tinapay, kaya swak na pangalmusal, pambaon sa eskwela at kahit sa pananghalian at hapunan. Halal certified po ang Bingo Beef Loaf, kaya kahit yung mga kapatid nating Muslim pwedeng ma-enjoy ito. Meron din pong Bingo Meat Loaf. Sa Bingo Beef Loaf at Meat Loaf, bingo na sa lasa, bingo pa sa savings. Abay, bili na ho kayo. RMN News Nationwide. Nakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga na ho ng Miyerkules ngayon, Oktubre 2, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña sa pangalan po ni Buddy Oberas. Tayo po ay live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DYHB 747 RMN Bacolod, WNX 91.1 RMN Nagat sa DXMD 927 RMN General Santos. Tayo po'y live rin international via www.rmnews.com at sa WRMN New York, USA. At siyempre sa lato ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan yan. RMN. Levanta, Zamboanga. Isinilalim na ho sa state of calamity ang Zamboanga City matapos ang bakbakan sa pagitan ng mga nagrebeldeng Moro National Liberation Front at puwersa ng gobyerno. Ayon kay Zamboanga Mayor Ben Climaco Salazar, layunin ng pagsasailalim ng lungsod sa state of calamity ay para mapabilis ang rehabilitasyon at pagbibigay ayuda sa mga apektadong residente. Kaya tayong nasa mahigit 4 na milyong piso na ang nawala o 4 na sa aspeto ho ng pangkalakalan dahil sa nangyaring bakbakan. Sa ngayon ay mahigit 20,000 pamilya ang patuloy na nananatili sa mga evacuation centers na itinalaga ng lokal na pamahalaan.
Levanta, Zamboanga. Mga armas ng MNLF na ibinaon sa Bakawan ay na-recover. Kasama natin sa Balita Live si Bong Simbahon ng RMN Zamboanga. RMN Report. Buenos dias, Weng. Iba't ibang klase ng mga matataas na kalibre ng armas ang na-recover ng militar sa pagpapatuloy ng isinasagawang clearing operations kahapon sa mga bakawan ng Camp Sumatra at isla ng Layag-Layag dito sa Zamboanga. Sinuyod ng militar ang malawak na bakawan sa nasabing lugar kung saan nagkaroon ng mahigit na 2 oras na sagupaan laban sa natitirang miyembro ng MNLF Renegades. Matapos ang enkwentro, tumambad sa militar ang mga matataas na kalibre ng armas na wala ng mga balas sa gilid ng mga putikan na markado naman ng mga pulang laso bilang palatandaan. Na-recover din ang isang patay na rebeldeng MNLF na tadtad ng bala ang katawan at armado malapit sa nasabing lugar. Na-recover din sa kanya ang isang M16 Armalite rifle at ilan pang mga bala. Sa ika-20 araw na bakbakan, hindi pa rin tinatapos ang militar ng isinasagawang clearing operations hanggat hindi maubos ang natitirang mga MNLF Renegades na nagtatago sa malawak na bakawan ng magkatabing barangay ng Rio Hondo, Mariki at isla ng Camp Sumatra at Layag-Layag. Samantala, habang nasa ilalim ng state of calamity ng ang Zamboanga City, magpapatawag ngayong araw ng isang Donors Day ang Crisis Management Committee ng lungsod ng Zamboanga para naman mahikayat ang mga butihing mamamayan ng buong bansa na tumulong sa isinasagawang relief operations sa mahigit na 100 mga evacuees na nakatira ngayon sa 34 na mga evacuation centers dito sa aming lungsod. Yes, kasamang Weng. Wala na bang mga kahit konting putukan dyan? Bahagi ng clearing operation, wala na? Meron na pa rin kasamang Weng, no? Kaninang alas 5 ng madaling araw, nagkaroon na naman ng panandaliang palitan ng putok dahil pakalat-kalat na itong mga iilan na lamang na natitirang mga miyembro ng MNLF Renegades na ganyan, nagtatago dyan sa mga bakawan ng itong Camp Sumatra at Layag-Layag, kasamang Weng. Salamat, Bong. Kaya tinasahan ng militar, abutin pa to hanggang katapusan itong linggo kung talagang masulit kasi masyadong malawak ang bakawan dito sa coastal area ng mga nabanggit ng kasamang Weng at hindi basta-bastang suyurin dahil malalim yung tubig at putikan ang nasabing lugar. Hindi rin pwedeng makuha sa airstrike dahil walang makikita yung ating mga piloto at mga gunners itaas ng kalawakan dahil masyadong makapal ang mga puno ng bakawan dito sa Camp Sumatra at Layag-Layag. Yan ang update. Pahapon lang, no? Anong update kay Commander Malik? Negative pa ang sighting sa kanya, maliban doon sa kanyang napas lang nakarang araw at 7 nitong mga followers dito sa may bisinidad ng Camp Sumatra at Layag-Layag. Wala pa rin indikasyon kung nasaan si Commander Malik kaya talagang sinusuyod ng militar ang naturang lugar para man masiguro kung nandyan ba o wala si Commander Malik dahil maraming mga conflicting reports dito sa Zamboanga kaugnay sa kinaroroonan ni Commander Malik at yan ay makukumpirma lamang ayon sa militar kung talagang nasuyod na nila ang buong Bakawan area at kung natagpuan ba o wala dyan si Commander Malik, kasamang Weng. So yan ang ating update buhat sa DXRC Zamboanga, kasama nyo Bong Simbahon, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Salamat, Bong Simbahon ng RMN Zamboanga. Ang PNP ay tiniyak na madidiin sa kaso si MNLF Chairman Nur Miswari. Kasama natin sa Balita Live si Rhea Mamogay. RMN Report. Tiniyak ng pamunuan ng PNP na madidiin si MNLF Founding Chairman Nur Miswari sa mga kasong kinakaharap kaugnay ng Zamboanga City Crisis. Ayon kay PNP Deputy Director General for Operations Felipe Rojas, may sapat silang ebidensya upang papanagutin sa batas si Miswari. Tiniyak din ni Rojas na hindi magagaya sa mga dating kaso. Ang kaso laban kay Miswari na na-dismiss dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Ito ay dahil mismo ang mga sumuko at naarestong miyembro ng MNLF ang nagturo sa kanya na siya ang nasa likod ng pag-atake sa Zamboanga City. Sinabi ni Rojas na sa ngayon ay ipalipat-lipat na umano ng pinagtataguan si Miswari sa Sulu. Maliban sa mga puwersa ng gobyerno ay pinaghahanap din umano siya ng mga galit na kamag-anak na mga namatay sa Zamboanga. Ito ay dahil taliwas ang nangyari sa kanilang mga kamag-anak na pinangakuan ng pera para lamang dumalo sa peace caravan sa lungsod ng Zamboanga. Kasama mo sa Kampo Krame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN.
Posibleng nalinlang lamang ang mga tauhan ng MNLF Miswari faction na sumugod sa Zamboanga City. Ayon kay Autonomous Region and Muslim Mindanao Governor Mujib Ataman, na pangakuan umanong bibigyan ng 10,000 piso na ipapasok sa kanilang ATM account at isang baril ang sinumang sasama patungo sa lungsod. Binagitaan niya ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari na isang Daniel Xavier ang ipapadala sa Zamboanga bilang kinatawan ng United Nations Peacekeeping Force at siyang magbabayad ng nasabing halaga. Pero ayon kay Ataman, wala itong katotohanan, sangayon na rin sa UN. Si Xavier na umano'y taga-Tacloban o Bacolod ay nabatid na may kasong estafa. Inihayag naman ni Ataman na tumutulong sila sa Zamboanga City kahit hindi ito bahagi ng ARM dahil ang mga taga-Basilan at Sulu ang ilan sa mga sumugod sa Zamboanga. Samantala ay lumalabas sa ulat ng Department of Health, National Epidemiology Center na pabata ng pabata ang mga dinadapuan ng sakit na Human Immunodeficiency Virus o Acquired Immune Deficiency Syndrome o HIV/AIDS. Sa kanilang tala ay umaabot sa mahigit 3,000 ang bilang ng mga dinapuan ng HIV/AIDS infection sa bansa ngayong taon lamang, kung saan nasa edad 20 hanggang 29 ang naitala na pinakamaraming kaso. Nabatid ang bagong kaso ng sakit ay may mas mataas ng 40% kumpara sa naitalang 272 lamang na sa kahalintulad na petsa noong nakaraang taon. 96% sa mga bagong kaso ay mga lalaki at mga may edad na ang edad ay 27 hanggang 17 to 71 years old at yung mga nasa 20 to 29 years old age group ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng sakit. 341 na mga nagkasakit ay nahawa ng HIV dahil sa sexual contact at pinakamarami sa kanila ay mga lalaking nakipagtalik sa kapwa lalaki. At meron din naman na needle sharing ng mga injecting drug users. Pinakamaraming naitalang kaso ay mula sa NCR na umabot ng 41%, Region 7 na may 17% at Region 4A 13%. Simula noong 1994 hanggang taong ito, umakyat na sa 14,856 ang naitalang kaso ng mga kinapitan ng AIDS sa Pilipinas. Muling sinampahan ng kasong plunder sa Office of the Ombudsman si Senate President Franklin Drilon. Ito na ang ikalawang reklamong plunder na inihain ni dating Iloilo Representative Augusto Sijuco laban sa senador. Batay sa dokumentong isinumite ni Sijuco sa Ombudsman, maanomalya umano ang mahigit 16 na hektaryang lupang binili ni Drilon sa barangay San Isidro, Iloilo City para gawing relocation site. Iginit ni Sijuco, binili ito ni Drilon sa halagang 60.5 million pesos gamit ang kanyang PDAF. Gayong ang aktual na halaga lamang ng lupa ay nasa 2.7 million pesos. Nanindigan naman ang ilang mambabatas sa kanilang isinusulo na pagbasura sa pork barrel fund ng gobyerno. Ito ang inihayag sa RMN ni Gabriela Representative Emmy De Jesus kasunod ng pagkakabunyag ng kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program o DAP. Pero inamin ni De Jesus na maging siya ay nakatanggap din ng 10 milyong piso mula sa DAP dahil una nang hinold ang kanilang PDAF na nakalaan sa kanilang mga proyekto. Ibig kong sabihin, ma'am, tinanggap niyo yung 10 million without asking kung saan galing ito? Ano yan? May nominated project na kasi. May mga proyekto na kasi. Nakakakulang pa yung pondo. Kasi nga hinold yung PDAF namin eh. Oo nga pala, no? Oo, hinold yung PDAF namin. Ngayon, may mga proyekto na kami na nung malaman ng project officer na merong pondo, di go. Ngayon man sinabi ni De Jesus, para mawala na ang pagdududa ng taong bayan, mas mabuting alisin na rin ng tuluyan ng PDAF at DAP na ibinibigay sa mga lawmakers. Sa totoo lang, ang primary role talaga ng Congress talaga ay legislation, mga batas. Tama. Kaya yung mga proyekto-proyekto na yan, nananaagaano pa ng pork barrel, tanggalin na yan, regardless. Kami ay naninindigan pa rin, tanggalin na yung mga ganyan. Pork barrel Ang daming O yun ay iginito ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na may legal basis as hindi unconstitutional ang paggamit ng Disbursement Acceleration Program dahil ang ordinaryong tawag sa DAP kung tutuusin ay savings.
Dahil nakalat na mga savings ginamit sa mga acceleration spending. Ilang overstaying na OFW sa Saudi nagmamakaawa para sa repatriation. Kasama natin sa balita si Joyce Adra. RMN Report. 55 mga overstaying OFW sa Riyadh, Saudi Arabia ang nagmamakaawa ngayon na makauwi na sila ng Pilipinas. Karamihan sa mga ito ay mga kababaihan na may mga kasama nga anak. Ang naturang mga Pinoy ay pansamantalang naninirahan ngayon sa Bahay Kalinga Samantala sa Jeddah. Nananatiling nasa tent city ang mahigit 500 overstaying OFWs na naghihintay ng repatriation. Ang naturang mga Pinoy ay kalahating taon ang nakatira sa tent city. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Nationwide. Pinanukala ni General Manager ng Philippine Fisheries Development Authority na si Eduardo Chu na mga ngailangan ang kanilang lalawigan ang pagtatayo ng cold storage facility sa General Santos. Yung cold storage facility ay ginagamit upang mapatagal pa ang pagkasariwa ng isdang tuna at para mapaunlad ang kanilang industriya. Sa nakaraang National Tuna Congress ay sinagawa sa Gensan, inahayag ni Chu na patuloy silang nakipagnegosasyon sa kanilang mga network na may similar na hanapbuhay sa pangisda upang mapalawak pa ang kanilang produksyon ng tuna. Inaasahan ni Chu na may pagpapatuloy ang magiging magandang negosyo ng tuna hindi lamang sa lokal na merkado kundi sa abroad mula sa tinaguriang Tuna Capital of the Philippines. RMN News Abroad. Sa Syria, umabot sisimula na ang pagkalas ng stockpile ng chemical weapons na pinagkasunduan ng bansa, Estados Unidos at ng Russia. Nangako ang gobyerno ng Syria na makipag-cooperate ito sa operasyon na siyang inendorso ng United Nations. Nabatid ang pagsisira ng mga chemical weapon na ang unang pagkakataon na gagawin ng Organization for the Prohibition of Chemical Weapons sa isang bansa. Bunsod nito itiniyak ni Syrian National Coalition Monzer Akbik na protektado ang kaligtasan ng mga eksperto. Live na live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Niyo pong napakinggan ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Miyerkules, October 2, 2013. Sa mga nasa Iligan, mga nahod dyan, susunod na sila kasamang Ramil Emborong at Jesse Chris Kinabato sa RMN News, Diretso Balitang Iligan sa numero 1 DXIC 711. Maling panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, O Lord. At tayo po'y nagkasama-sama muli. Salamat din ho sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa pangalan po ni Barrio Veras. Ako si Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo Mo Nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin tatak alas 7:20 na ng umaga. Tatak RMN. May